Hello Capricorn, ito na yung pahabol reading mo. Pasensya naman po at kung na-delay yung mga reading ninyo kasi ako inaasikaso ko yung health ko. No? May mga importante ako inaasikaso. Check up, laboratory, etc. Okay, so ito ay timeless reading din naman na. By the way, yung mga readings ko lahat dito ay timeless kaya kahit lumagpas ito sa katapusan, no? Valid pa rin tong reading na to, hindi ito mag-e-expire, okay? Maraming salamat po sa pag-drop by ninyo para manood ng readings ko. Datihan man po kayo dito or bago. Para sa mga bago, don't forget to subscribe, like, follow. Yung mga interesado sa private reading, tingnan nyo na lang po yung mga nakasulat sa description or sa screen. Take note ha. Hindi po ako mauunang mag-message sa inyo at hindi ko po kayo i-add friend request. Pag merong ganun, yun yung mga impostor, yung mga fake na gumagaya sa akin. Huwag niyo pong i-entertain yun. Kayo po mismo magsasadya sa page ko, official page ko. Kung balak ninyo mag-inquire, mag-book. At maraming salamat na rin po kung isi-share nyo itong ating reading. Malaking tulong po yan. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng forms ng support na ginagawa ninyo. Okay? Canary spirit, no? Tingnan mo naman. Cute-cute ng bird. O, sing your own song. Para sa akin, yan ay pagiging confident, yan ay pagiging unique, yan ay pagiging pag-i-express mo ng sarili mo. Kumbaga, hindi ka nai-intimidate, you are proud kung ano ka. Pagiging original, hindi gaya-gaya, kasi, ayan, no? Sing your own song, eh. Huwag ka maggaya, mag-create ka ng sarili mong path. Mag-create ka ng sarili mong magic, ano? Kasi lahat tayo ay unique, lahat tayo ay may kanya-kanyang magagandang katangian na tayo lang ang meron nun sa iba, wala. Kaya hindi ka dapat ma-insecure, mainggit, dapat maging confident ka sa sarili mo, maging proud ka kung anong meron ka, pagyamanin mo yon, i-share mo yon, no? Kasi yung mga gifts natin, dapat sinishare natin yan. Yun yung, kumbaga, ambag natin sa humanity. Okay? So, yun yung paniniwala ko na, speak your own truth or sing your own song. Bawat isa sa atin ay may special o natatangi na maiaambag sa mundo o lugar na ginagalawan natin, no? Lahat tayo ay may purpose, lahat tayo ay may merong something to share sa lahat. No, for example, yung mga kagaya na kong readers, 'di ba? So, sa pananaw ng iba, kami ay may naiaambag. Ito yung aming mission, ito yung aming bukasyon. Kung paano kami magbigay ng guidance or kaliwanagan, no? Hindi lahat na-appreciate yan, pero okay lang. No? In example ko lang yun. Halimbawa, ikaw ay creative. Ginagamit mong yung talento sa pagpipinta, pagdodrawing, or digital art, or singing, dancing, para alam mo yun, magbigay ng entertainment or maka-inspire sa iba. Alam mo yun, lahat nung mga kaya natin gawin, yung mga gifts na ibinigay sa atin ni God, that is something na dapat nating pagyamanin. That is something na iti-treasure natin at i-cultivate palalo. I-share natin. Okay? So, yun yung ibig ko sabihin. Na don't bury your your uniqueness or yung kung anong meron kang mga talento or qualities, 'di ba? Kasi iba hindi nila na-appreciate kung ano meron sila, naiingit sila, tumitingin sila sa iba. For example na lang, tayo bilang mga Asians, hindi lahat ng Asians mapuputi di ba? May mga Asians na fair skin. So, tayong mga Pinoy, ang ganda, saktong-sakto lang. Ako, I admire
yung ganitong kulay, yung mga kayumanggi, moreno, morena, brown. And ako in my own opinion take note, this is my own opinion, hindi ko to pinipilit sa iba. Ito yung opinion ko, ito yung preference ko. Na ako, hindi ko na kailangan pang magpaputi. Maging proud ka dun sa tunay na kulay mo. Yun yung lahi eh. Sa tingin mo, bakit ka pinanganak na Pinoy? Brown. Tapos papalitan mo yung kulay mo ng ubod ng putis, maiinggit ka sa mga Caucasian kasi ang puputi nila. Walang masama, ina-admire mo sila. Sa bagay, may karapatan tayo kung ano yung gusto nating gawin sa katawan natin. Okay? Pero yun lang naman. Ang sinasabi ko lang, maging ano tayo. Iba rin yung binibigay na happiness, glow, contentment kapag na-appreciate mo yung sarili mo kung anong meron ka. Diba? And at the same time, parang na-i-share mo yung mga qualities na yun sa iba rin para maka-inspire ka, para makatulong ka, ma-uplift mo yung yung kapaligiran mo o yung ibang tao, diba? Yung pagiging confident, pagiging hindi insecure. So, sa tingin ko dyan pag-i-express ng sarili mo yan. Meron ka yata matatanggap, may acceptance, may dapat kang tanggapin, bagay man ito or hindi. No? For sure, Capricorn, may mga bagay na dito na kailangan mong tanggapin, whether you like it or not. Iba, pwedeng matatanggap na kayo sa ina-applyan ninyo. Or yung may mga humihingi ng tawad dito, meron ng magkakapatawaran, tatanggapin na yung apology ni ganito, ganyan. Okay? Basta something na marireceive mo darating sa'yo na kailangan mong i-accept. Yung gift man yan, peace offering, etc., whatever, proposal, no? Merong something na walang kasiguraduhan dito, Capricorn. At this time, the situation or outcome is undetermined. So, hindi pa natatanaw ng baraha, mapipredict anong mangyayari, or kahit ikaw. Ibig sabihin lang, hindi promised yung tomorrow, o hindi alam anong magiging outcome nito, ano yung mga susunod na pangyayari. Ibig sabihin, hindi pa ito sureball. Okay? So, dapat lang maging aware ka or prepared ka doon na hindi pa yan wala pang kasiguraduhan yung bagay na yan o sitwasyon na yan o kung ano man yung tinutukoy dyan. Unsure, uncertain. Okay? Sa love life mo, may snake dito. May engagement ring. Ay, 2 cards lang pala yung para doon. Naku, so may kalaban ka sa love life, kakumpetensya. Diba alam nyo naman yung ahas? Traidor or mga agaw, no? Maali-aligid, threat, yan. May danger dito sa connection nyo. Kung may jowa ka, may asawa ka, pwedeng ganun. May threat. The other person or the third party, pwedeng may ganun. May kakumpetensya, sabi ko na nga. Pwedeng iba dito, engaged na kayo, malapit na kayong ikasal, kaso may umaaligid na threat sa relationship ninyo. May asungot, may nakikikumpetensya. Okay? So, ingatan kung ano. Pero ganito kasi yan, dear Kahit bakuran mo yung person mo, ipako mo yan dyan, igapos mo, ikandado mo. Alam mo yun, kung papayag siyang magpaagaw doon sa nangaagaw, sasama at sasama yan Kung marupok talaga So, sabi ko nga, kahit ikandado mo yan. Lagyan mo ng password, whatever, iposas mo, i-cabinet mo, ibaul mo. Kung talagang maaagaw siya, nung ahas, or magpapaagaw siya, wala kang magagawa Diba?
Kaya nasa sa partner din yan, nasa sa jowa mo rin yan. Hindi yan Kasi ganito, ang napaka-secured na relationship, dear, kahit na meron ng palay na lumalapit doon sa manok, sasabihin nila, ba, natural, manok yan, tutukain yung palay na lumalapit. Pero depende pa rin eh. Gaano karupok? Wag mo irason na sumasayaw yung palay kaya tinuka. Ang sabihin mo, marupok talaga. Diba? Bumigay eh. Ganito na lang yun eh. Kahit naman may babae, hubot-hubad dyan, sa isang lalaki. Sasabihin nila, syempre sa science, mag-science, kontra yun eh. Biological, ganito-ganito yung mga lalaki, testosterone, ganyan-ganyan. No? So, syempre pag science yung pag-uusapan natin, wala tayong panalo dun. Scientific yun eh. Pero ang sinasabi ko kasi, sa love life eh. Pag talagang secured yung relationship nyo, kahit ano pang panira dyan, di ba? Okay? Hindi magsisira yan kung talagang solid dyan. Yun lang ibig ko sabihin. Kaya yung mga ganun jowa, sasabihin nila, tao lang, marupok. Sus. Kung talagang love mo yung tao, di ba? Hindi mo gagawin yun. Hindi ka magpapaagaw, hindi ka magpapatukso. Siyempre, as much as possible. At saka talagang, di ba, pag loyal ka naman, di mo na mararamdaman yung ganun. Ba't ka pa titingin sa iba? Ba't ka pa maa-attract? Ba't ka pa mag-iinit? Or, di ba, kikiring. Kontento ka na, masaya ka na, at binavalue mo, pinapahalagaan mo, nire-respeto mo, yun, sacred para sa iyo yung connection. So, yun lang. No? Kung halimbawa, may umaligid man na tukso dyan, sabi ko nga, kung wala naman talagang butas na pwedeng pasukan yung kalaban, di wala kang problema. Pero kung may lamat yung may siwang, maluwag, hindi secured, di syempre pwedeng pasukin ng kalaban yun. No? Kung weak, di madaling masira. So, paigtingin, patibayin ng mga ang marriages, ang partnership, ang samahan. No? Kasi ako naniniwala ako ang marriage, ang partnership ay tututango yan, hindi lang isa. Hindi sapat na unconditional yung isa, hindi sapat na siya lang yung loyal, siya lang lahat yung umiintindi, siya lang yung matatag, yung isa marupok. Hindi pwede yun. Pero naniniwala din ako sa nag-a-adjust kayo sa isa't isa. Pero grabe naman, dear, kung halimbawa yung partner mo, yung jowa mo, ikaw na lang lagi nag-a-adjust siya, hindi siya nag-e-effort. Tapos puro siya palusot, sasabihin niya, tao lang, marupok lang. Ano ba yan? O sige, di magalibay na lang din pala ako. Diba? Parang ganun. So, depende. Depende. Merong mga martir nag-i-stay sila sa ganung klaseng relationship. Pero ako hindi. Hindi, dear, kailangan na pareho tayo. Pareho tayo may ambag, may effort, kailangan pareho tayong matatag. Diba? Sabi nga nila in times na may mga dinadaan ng pagsubok pag low yung partner mo, ikaw ang bubuhat sa kanya. Ikaw ang magi-inspire sa kanya. Hindi pwedeng dalawa kayong bumigay doon sa sitwasyon. Sabihin na natin kahit wala kayong problema sa yung pagtingin sa iba. No, halimbawa lang may dumaang pagsubok sa inyo, ba, matinding dagok sa buhay, financial, health, yung mga. Siyempre, pagka down yung person mo, ikaw yung magpapalakas sa kanya. Ganun yung tulungan kayo eh. Ang lakas mo, yung asawa mo, ang lakas mo, yung jowa mo. Ganun yun. And vice versa. So, naniniwala ako sa tututango, partnership, teamwork. I am embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. O, ayun. May ginawa to eh. May ginawa tong person mo. Hindi ko lang alam kung nangyari na to or mangyayari pa lang. Baka kasi bumigay yan doon sa tukso kasi merong maligid na ahas. Ayan, no? Hindi rin naman siya proud, no? Dito sa gagawin niya, kung halimbawa mangyayari pa lang to, baka bibigay doon sa tuksong umaligid sa kalaban. Disgusted naman siya. So, ibig sabihin, pwedeng na-guilty siya. Kaya lang, pwedeng nagawa na. No? Pwedeng bumigay na siya. Pero at least, no, sinasabi niya na hindi siya proud doon, na-embarrass siya doon sa actions na ginawa niya sa'yo, sa relationship ninyo. Okay?
O yung iba dito, pwedeng may engagement or pagle-level up ng connection. Ayan, from magkakilala to magiging magjowa, from magjowa to mas malalim na relationship like engagement, pagpapakasal, ayan. Meron ditong magpe-pledge ng loyalty, magtatapat or magpo-propose, no? So yan, no? Parang proposal yan, engagement, commitment, o pagpasok sa romantic relationship or mas malalim, sacred na commitment or marriage. By the way, no, may mga signs dito na lumilitaw sa cards, whether may kaugnayan ito sa current situation mo or sa mga paparating sa future or wala. Bahala na po kayo. Pwede may Virgo, may Leo, may Sagittarius. Okay, nakikita ko dito is an energy ng hindi sumuko at dahil dyan sa pagiging matatag, pagiging patient, nag-persevere ka, nakikita ko mukhang tama yung ginawa mo or gagawin mo at ikaw ay magwawagi dito sa sitwasyon na to. You have the 6 of Wands. So, ano man ito pinaglalaban mo, sa tingin ko, hindi mo isusuko yan eh. Kahit na, alam mo yun, yung halimbawa, sugatan ka na rito. Yun kasing si 9 of Wands eh. Sugatan ka na, pagod ka na, pero hindi ka na-give up. Tama. Kasi kung sinukuan mo yan, hindi mo mararating tong glory na to, itong success na to, itong achievement na to. By the way, world card. This is achievement, completion. Kung ano man itong ma-achieve mo yan, no? Nagpakatatag ka at magbubunga yan ng magandang resulta. Tama lang na hindi ka sumuko, tama lang na ipinaglaban mo, tama lang na naghintay ka. Hindi ka nag-give up. Hindi ka nawalan ng pag-asa dito. Ano man tong bagay na to. Nakikita ko na finally mare-reward ka doon sa kung anong deserve mo. Fame, glory, attention, no? Deserve mo yung credit na yan. Yan. This is you. Getting applause from everybody. Na proud sila sa'yo. Napabilib mo sila. You deserve kasi ikaw ay nagwagi dito eh. So this is something na will take you to the spotlight sa tingin ko. Kung sa workplace ito or sa community, you will become famous. People will notice you, nasa sayo yung spotlight, nasa sayo, all eyes on you, no? Finally, nakikita nila yung efforts mo, nakikita nila yung yung na-prove mo yung sarili mo, na napahanga mo sila dun sa ginawa mo. Basta, this is getting the attention you deserve. At ito ay pagiging successful or enjoying the fruits of your labor with the 9 of Pentacles, no? This is something na aanihin mo yung rewards ng mga paghirap mo, kasipagan mo. This is you pagiging self-made, pagiging financially capable, independent. This is you like having a promotion. This is you na ine-enjoy mo yung pinagtrabahuhan mo eh. No? So, yan. Mag-prepare ka with the 9 of Wands kasi this is anticipation, waiting. Pwedeng waiting period, preparation, diba? So, dapat palagi kang handa. Or minsan ito ay paglalagay ng ng bakod or boundary, limitations, no? Okay, so yan yung mga na-pick up ko energies dito sa iyong pahabol reading, Capricorn. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.